Hindi ito alam ni Ate Loli. Ay, ano yan? Hindi, meron isang actress lumapit sa akin. Oh. Gusto siyang idemanda. Idemanda niya ng cyber libel. Yung iba na may misinterpret pa rin. Bahala na kayo sa buhay ng mga Ay! Teka lang nga! Parang galit ka! Hindi, ginajudge pa rin nila. Ay, meron pa rin? Oo. Hindi naman kami masamang tao. Pwede naman kami i-approach. Huwag na po. Huwag niyo na po ilabas, mamao. Kasi po nakakahiya. So, ang ending, hindi rin namin mailabas. Yun, yung time na tinawagan ko si Nash. Sabi ko, Nash, wala na ba kayo? Sabi niya, Tito Ochi, inayos naman po namin. Pero huwag niyo na pong ilabas. Ay! O, since narinig natin si Sian Lim na there's no truth to it, so be it. Diba? So ngayon naman, intayin natin si Kim Chu. Para pareho sila mag-deny. Ha? Pero steak talaga narinig ko eh. Kasi kung galunggong yun, sasabihin ko rin dito galunggong. Ito na, naku nakakaloka itong next ko. Ay! Ano na? Nagigigil ako. Ano? Kanino na naman? Ito na ang latest, kaya tumuto ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! At ito naman po si Papa O. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilig sa amin. I-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Ayan. Oy, babanlahan ka. Oo, hindi tayo nakarating sa birthday party ni Ate Lolit Solid. Ay, Oo, pasensya na po. Hindi po kami na-invite. Charot. Hindi. Ganun pa man, syempre ang pagmamahal natin kay Ate Lolit ay walang katumbas. Oo, dahil kung maalala ko, Loy, no? Si Ate Lolit nung baguhan pa lamang ako. Isa yan sa mga humaharang ng bala para sa akin. Thank you po. Oo, kaya Diyos ko, ganun niya kamahalan. Pag mga reporter, kasi naging reporter din siya. Bago siya naging manager. Grabe siyang magtanggol. Oo. Thank you po. Sa kanyang mga anak-anakan. At isa na ako doon. So kahit wala tayo doon sa party ni Ate Loli, konto ako kasi 77 na si Ate Loli. Oo, masyado niyang kinakount everyday ang kanyang buhay. Buhay ako, di ba? Yes. Oo, sa kabila ng pagdadialysis si Ate Loli, tinaman bubbly pa rin siya. True. Alam mo, pag ang tao sa'yo mabuti, mas mabuti ka. Ang tao sa'yo mabait, mas mabait ka. So katulad ni Ate Loli, syempre, alam mo may nanay ka dyan. Kaya naman nung naalala ko bigla, Noy, hindi ito alam ni Ate Loli. Ay, ano yan? Hindi, meron isang actress lumapit sa akin. Gusto siyang idemanda. Idemanda niya ng cyber libel. Bakit? Ayun na nga. Kasi nga, di ba, nagsusulat si Ate Loli ng mga opinion niya tungkol doon sa actress na yon. Ay, oo. Actress? Oo. Girl? Gaga. Kaya naman naging buyang actress. Gaga. Hindi, clue na agad. Yun nga, tapos nakausap ko, parang September 2022. Tanda ko, sa isang birthday ng friend namin, common friend namin. So, andun kami. So, nagkakwentuhan kami. Sabi niya sa akin, pinaplano nilang i-demanda sa Ate Lolit. Sabi ko, no, don't sue her. Kasi si Ate Lolit, pag nakuha mo yung kiliti niya, pag kinausap mo naman yan, makikipag-usap yan at ma-appreciate ka niya. Oo, yung nag-effort ka, nakausapin siya. Pag nagkita kayo, pati mo, sabi mo, wala sa akin yung kahit po masama loob ko, ganyan. Wala na po sa akin yun, ganyan. Baka ma-appreciate ka pa. At yun nga nangyari. One time nakita ko, di okay na sila. Ay, talaga? Yes, sabi ko, may nagawa akong kabayani. Kasi kung tinuloy ni actress, yung pagdidemanda kay Ate Loli, wala. Hindi pa rin sila nakikibuan. Kaya maganda talaga yung nag-uusap no? Oo. I-approach mo muna. Tapos, pag willing naman to discuss, to
to sit down and talk. Diba? Di pag-usapan ninyo yung problema. Diba? Ganun naman dito sa industriya. Diba? Wala namang hindi nadadaan sa paupo. At hindi kailangang patayo. Diba? Makahulugan dito. Eh, di ba kuya gusto mo palubog? Ay? Bunganga mo. Ayaw mo ba yun, Rena? Ay, basa ikaw. Hindi mo kailangan lumuhod. Abot agad. Diba? So pag may problema nga, pag-usapan. Yes. Oo, hindi muna tayo magle-level 10. Level 2 muna, gano'n. Kaya naman, di ba, nakakatuwa makita, di ba? At 77, nararamdaman pa rin ni Ate Lolit na relevant siya, na marami pa rin nagmamahal sa kanya. Correct. Siyempre tayo, di ba? Gusto rin natin ma-experience yung gano'n na tulad ng kanyang edad, di ba? Marami pa rin mga naniniwala sa atin na marami tayong nag-gain na friends. Yes! Dito, di ba? Although, syempre, hindi rin naman natin mapiplease ang lahat. Tama. Meron talaga na masasaktan at masasaktan nang hindi naman natin sadya na makapanakit, hindi ba? O, katulad na lamang nito, hindi ba? Di ba, hindi ako pinansin ni Ivana. O, di nag-exert ng effort si Ivana para, alam mo yun, nagkapaliwanagan kami. Na nagkaayos kami. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, sobrang ko na-appreciate yung effort. Talaga you went out of your way to reach out. Alam mo yung gano'n, sobrang appreciate ko yung effort mo. Sabi ko, kung naka-offend sa kanya, yung mga naikwento natin dito, yung encounter ko sa kanya, di ba? Na hindi niya ako pinansin, ayun. Di okay naman na kami. Sabi ko, next time, pag meron kang concerns, o pag meron kang concerns, magtawagan tayo. Diba? So, all's well, that ends well. Parang sa inyo ni Diwata. Diba? Diba? Dahil nung nagkausap kayo at nagkita kayo, correct. Di nalaman niya na wala kayong sama ng loob sa isa't isa. At sinasabi mo naman yun sa kanya na hindi ka galit sa kanya. At sinabi din niya na hindi siya galit sa iyo. Ngayon, exchange numbers na kayo, diba? Textmates na kayo. Oo, na sinabi ko pa na gusto ko siyang i-guide ng libre, walang bayan. Oo. So, yung iba na may misinterpret pa rin, bahala na kayo sa buhay niyo mga Ay! Teka lang nga! Parang galit ka! Hindi, ginajudge pa rin nila. Ay, meron pa rin? Ay, tara. Bashers, diba? So, nakakatuwa yung gano'n na, yung mga happy ending. Diba? Ganun lang dito. Hindi naman kami masamang tao. Pwede naman kami i-approach. O ilang beses na kaming naghihingi ng panig ng ang ending, hindi namin na ilalapas dito. Sa pakiusap na wag niyo na po ilabas, Mamaong. Kaya nga ako tumawag para hingin ng panig mo. Wag niyo na pong ilabas kasi po nakakahiya. So ang ending, hindi rin namin mailabas. Marami yan. Marami kaming ganyan. Hindi naman kami ganun kalupit. Ay, opo. Meron nga nakipag-usap sa akin, Loy. Oo. Tapos gusto akong bigyan ng something. Alam mo na, an X amount. And I told them, no. Kuya, ba't di mo na lang sa akin binigay? Hindi kita naisip eh. Saan ka na? Ano ba naman yan, kuya? Pera nga, naging bato ko. Bato ang ibibigay ko sa'yo. Ipupukul ko siya sa loob mo. Akaloka ka. Diba? Sabi ko, no. Pero nagpilit. Nagpilit, sabi ko, sige, kung nagpipilit kayo, idiretso nyo na lamang po sa Kasuso Foundation, sa Philippine Foundation for Breast Care. Mas kailangan nila kaysa kailangan ko. Hindi po ako nagmamalinis dito. Kailangan natin lahat ng pera. Pero hindi po ako yung tipong kailangangang tapatan. Dahil maayos po ako mapapakiusapan. Di ba? Ganun lang ang buhay. Gusto naman, no Nakakaloka lang pag iba yung nagbabalita na hindi sila nagagalit. Pag ikaw nagbabalita, nagagalit sila. Hindi, siguro nagagalit sila sa paraan ng pagbabalita natin. Na cute, na gagagaga lang, na nakakatawa. Pero kasi yung iba na-offend pa din. Iniisip nila sarcastic tayo eh.
Nararamdaman niya naman kung lagi kayo nanonood sa amin. Kung gagagaga lang kami, o ay, hindi bang ibig sabihin niya si Oji. Nasa inyo na yun. Diba? Kaya lang naman kami nakaka-issue dahil dito eh. Parang mga nasa likod din nagpapahamak sa atin. Okay. Kayo yung nasa sulat, nasa exhibit kayo eh. Nasa annex? Oo, nasa annex ka. Pero pasasaan ba? At lahat naman ng problema, kaya namang ayusin. Napag-uusapan. Napag-uusapan. Oo. Ito na. Naku, nakakaloka itong next ko. Ay! Ano na? Gigigil ako. Ano? Kanino na naman? Imagine mo yun na pag-uusapan lang, tapos ngayon nagigigil ako. Hindi. Charot lang. Next item na tayo. Oo. Sino na? Diba? Eh, syempre tayo natutuwa kinasal na si Nash Aguas at si Mika de la Cruz, diba? Childhood sweethearts ng Going Bulilit dito. Oo nga na yun, daming lumalabas ngayon ng mga pictures nila nung mga bata sila. Pati nga si Tony Fowler, meron siya, yakap niya si Mika, yakap din niya si Nash, diba? Tapos yung Going Bulilit days nila, ayan sila, Ay, kaso lang na, naluluka ko. Ang dami ding lumalabas ng mga meme. Yung andito na yung si Barbie Fortesa sa ulo niya. Yung si Caramia, di ba? Kasi yung mga backshot, nakita yung belo, nilalagay ng mga tao yung ulo ni Barbie Fortesa. Alam mo, yung mga Pinoy talaga magagaling sa ganyan. Sa diba? mga memes. Kakaloka. Anyway, so yun na nga. At syempre, gusto lamang linawin ni Angelica de la Cruz, ang ate ni Mika, na hindi po buntis si Mika. Kasi mayroong isang nakahawak sa tiyan. Si Mika. So inaakala ng iba na buntis si Mika. Imaginein mo, kung sa puwet nakahawak si Mika, iisipin naman ng mga tao na tatay si Mika. Ganun ba yun? Ay, isipin niyo, pag bang nakausli na ganyan si nanay. Uutot. Ano ba gusto mo sabihin? Wala ako na nagsabi. Kasi yung mga actions, ganyan action speaks louder than words, di ba? Imagine mo si Nas nakahawak sa harapan niya. Ay! Ano yun? Habang kinakasal siya, hinigasan siya. Di ba? Or baka namuwiwi? Di ba? Kakaloka kayo. Yung mga nakukunan ng camera talaga minsan, yung parang kay Luis, di ba? Yung doon daw siya sumikat eh. Yun daw nagpasikat sa kanya yung picture na yun na viral. Na umiiyak siya sa kasal nila ni Jessie, ni Jonah. Ay, oo, Nay. Kung ano-ano din yung ginawa ng mga tao. Ito yung top shot, tapos yung sa baba na shot, yung may pako sa paa, yung ano naman. Diba? Nakakatawa yung mga tao. Siguro ito yung kanilang participation or yung kanilang kontribusyon para mas mapasaya yung wedding, ano? Diba? Kung naaalala ko dati, kumalat pa nga na parang split yung dalawa. Dahil nga dun sa, di ba, parang nag-convert na si Mika sa kanyang religion. Tapos sa kanyang testimonial, parang nag-speculate yung mga tao na, wala na ba sila? Kaya yun, yung time na tinawagan ko si Nash. Sabi ko, Nash, wala na ba kayo? Sabi niya, Tito Oji, inaayos naman po namin. Pero huwag na pong ilabas. Yan yung mga ganyang eksena na, okay, napakiusapan. Hindi na namin nilalabas yung balita. Pero, nahuli kami sa balita. See? Saan? Sa kasal. Hindi natin nabalitaan. Ay! Diba? Kasal na nung nalaman natin. Diba? Ba't kuya, hindi ka ba na-invite? Hindi. Pero okay lang naman. Parang birthday lang yun. Pag hindi ka in-invite sa birthday, okay lang. Happiness niya, bigay mo yung happiness niya. Hindi mo para magtampo ka o ano. Dahil may mga celebration din tayo ng buhay na
wala rin naman silang karapatang magtampo kung hindi sila ma-invite. Oo nga. Diba? Kasi din, alam mo, ang number one talaga na rason dyan, and I'm sure makaka-relate lahat ng mga nakapag-celebrate na, is limited minsan yung number ng guests na kaya ng isang venue. Correct. So, hindi ibig sabihin na wala ka dun sa imbitasyon, hindi ka importante. Nagkataon lang na may mga tao na kailangang nandoon, di ba? Dahil kamag-anak. Paano? Kamag-anak mo pa lang, di ba? Minsan, puno na yung venue. Oo, di ba? Kaya, okay lang yun. Basta happy sila. Siyempre, best wishes kay Nika. At congratulations kay Nash. Yeah. At feeling ko naman sila may ending. Nakakatawa. Sila ang beginning until the end. Oo. Diba? Ang sweet! Basta, mga anak ha, stick together, kapit for life. Oo. Ay, teka muna, Mama Loy. Eh, di ba kuya sumagot na si Ian Lim dyan? Tungkol sa steak? Gaga, steak yung sinasabi sa steak. Kuya, ito na, kuya. Ako ba ano? Kaloka ka. Anyway, nabanggit na rin lang ni Mariana yung tungkol sa steak. So, ayan, tungkol dun sa steak at saka dun sa mga tawag kay Kim, nagsalita na si Ian Lim. Bakit, Mama Loy? Dati pa siyang pipe? Luma ng joke mo. Lahat kayo nasa likod ginagamit siya. Ano nga yan? Eto nga, Nay. Kasi natanong nga siya dun sa interview niya sa Inquirer. So, ang tinanong sa kanya, tungkol na nga daw dun sa steak issue. Sabi niya gano'n, there's no truth to it. It's absurd. I don't see where it's coming from. Is it because people are using us for entertainment? I cannot orchestrate that. I wasn't the one who initiated the breakup. All these fake news, all these dagdag bawas are just too much already. Sabi niya gano'n. So, hindi daw totoo yung Nay. Yung steak. Naibalita natin yun, di ba? Yung steak. Hindi daw totoo. Tanungin ko yung source ko, baka naman galunggong yun. Pero nagluto pa rin. Pero at least narinig natin ang panig ni Ian Lim. Pero sinabi naman ng source ko, steak daw talaga. So, anyway, at least parehong side, no? Narinig natin si Ian Lim. Ganun naman tayo dito, di ba? Pag naglahad tayo ng naririnig natin, nababalitaan natin, napapanaginipan natin. Oo. Hinihingi naman natin yung panig ng artista. Tinatanong natin, sila na ang sumagot, totoo ba ito? O since narinig natin si Ian Lim na there's no truth to it, so be it. Diba? So ngayon naman, hintayin natin si Kim Chiu. Oo. Para pareho sila mag-deny. Kasi, pero steak talaga narinig ko eh. Kasi kung galunggong yun, sasabihin ko rin dito galunggong. Ang layo naman ng steak sa galunggong, mas malapit pa kung steak, baka barbecue. May dumukot pa nga, Loy, ng sinabi ni Ann Curtis sa It's Showtime tungkol sa steak. Eto Maganda din naman yun. Naalala mo, meron dito, nag-aya mo na ng date, kumain ng steak, tapos tsaka lang brinelas. At least, diba? Kaya yung iba ay nag-speculate na baka aware din daw ang mga host ng It's Showtime sa nangyaring breakup kina Kim at Sian. Ay, may sinagot pa siyang issue na eh. Yung tinawagan niya si Kim Chiu. Ano, Mama Loy? Nangihingi ng load? Gaga, noon pa yan. Hindi pala natanong yan doon, ano? Yung ano? Ito pa nakaalala talaga. Yung tungkol doon sa girlfriend. Sabing ganon. There's also the issue about you calling Kim to ask her permission to announce that you already have a girlfriend. What was that about? Sabi ng interviewer. Sabi ni Sian, when this story first came to me, I didn't understand it, to be honest. There's also no truth to it, but I'll say this. The truth is that I really did call Kim. When we parted ways, there were various stories coming out. Some parties are purposely becoming noisy. This was also the time when my family started getting messages that were below the belt. So yun na naman pala, tinawagan niya. Pero ang sinabi nga niya, this was around November 1. I was actually begging Kim, saying we should release a statement that we already gone our separate ways. That we are separated on good terms at walang sigawan. Of course, there were tears, pero walang masamang tinapay. I said,
can we just release it? A lot of people are getting dragged into this, including my mom and grandmother. I begged her that both of us could release a statement, but she said not yet because they're doing the press launch of her series. I said, but this isn't work-related. It's personal. That's the truth to it. I don't want any conflict between us. My intention now is to tell the truth. That I called to beg her, but she said, in time. I guess that what she meant was late December, before Christmas. I don't know why they decided for us to do it then. I was just glad that we both got to release statements. I guess some people, whoever they are, want us fighting. Ay, so tinawagan niya pala si Kim Chiu para makiusap na ilabasan nila na daw yung statement. Tapos na hiwalay na sila. Tapos wag muna daw, sabi ni Kim. Tapos pero pinayagan daw silang ilabas noong December. Siguro yun daw ibig sabihin. At hindi daw niya alam kung bakit yun yung naging desisyon nila. Sino kaya yung sila, Nay? Naging desisyon nila na ilabas nila bago magpasko. Yung sabi niya yun. Hindi yun ang sabi niya. Tapos anong next? We haven't spoken after I begged for the statement. But we are on good terms. From the time we separated, we were okay. Sabi niya ganyan. Sana klaro na yan, ano? Sana wala na maglapasan. Siguro na, hanggat hindi naririnig ng mga netizen yung side naman ni Kim. Hindi pa siguro sarado yung libro ng isyong ito. At kuya, ang nakakaloka pa, mas nagsasalita pa yung lalaki kaysa sa babae. Di ba dapat babae ang mas masalita kaysa sa lalaki? Anong gusto mong sabihin, Brenda? Kuya, Tagalog yun Iniintindihan? O di Inglesin mo. Sige nga, tinan ko kung kaya mo. Naku, baka masalong hindi maintindihan. Yun na nga, Noy. So, panig yun ni Sian Lim. Yes. Yun yung alam ni Sian Lim at yun yung side niya. So, iintay naman natin yung panig ni Kim Chiu kung ano naman ang sasabihin niya. Otherwise, kung ako manager ni Kim Chiu, hindi ako manager. Kaya behave mo. Hindi. Kasi, ako naman naniniwala ako, no, kung nagsalita na yung lalaki, definitely ang spotlight niya nasa babae. Magsasalita ba si Kim Chiu? Or pipiliin na lamang ni Kim Chiu na manahimik? Kaya lang, alam mo naman dito, pag nanahimik, ayun. Siyempre, isipin nila, tama pala si Sian Lim. After all. Why? Kasi hindi nagsasalita si Kim Chiu. Paano naman kung mas pinili ni Kim Chiu manahimik dahil ayaw niya na ng gulo? So, paano naman yung interpretasyon ng ibang tao? Yun ang tingin nila. Kasi, bakit malakas ang loob ng lalaki magsalita? Kaya lang, siyempre, yung mga comment kung mababasa mo, puro negative kay Sian Lim. Pansin mo, lahat ng mga news nandoon, puro negative si Sian Lim. Even sa X, dating Twitter, puro negative si Sian Lim. Halos karamihan ay pumapabor kay Kim Chiu. Madalas naman ganun na di ba? Pag sa breakup, yung lalaki minsan ng na babash kaysa sa babae. Oo nga. Pero ako naniniwala ako na kaya ganun nagsasalita si Sian Lim. Una, meron siya gustong linawin. Kung feeling niya malabo yung mga naglalapasan. Siyempre, pero asahan na ni Sian Lim yung pagtaas ng kilay ng iba sa sinasabi niya. Pero kung wala namang pakialam si Sian Lim doon sa pagtaas ng kilay nila, sa pagsasabi ng negative sa kanya o pambabasa sa kanya, unbothered si Sian. Gusto lang niya mailabas yung side niya. Hindi ba? Anyway, sana na, gaya ng mga story natin kanina, happy ending din ang mangyari dito, di ba? Oo. Naku, kuya, Mama Loy, ayaw nyo lang mabash Gusto namin ikaw lang ang Hindi. Nasa annex ka. SM, Alex. Punta ka doon, may exhibit doon, ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. I-click nyo na po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode yan, meron kayong komento sa lahat namin chika, comment nyo na po yung Mama Loy, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Kaya pag-click nyo kayong unang naman na notify na meron kaming latest update.
update. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes! Sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po, meron po tayo dyang bagong vlog. Kaya manood po kayo. At naku, kung meron po kayo mga corporate events, mga launch, product launch, anniversary, awards night, naku, ang La Vida Events po ay nandyan. Si Mamaloy at ang aking mga angels po ay handang makipag-collab po sa inyo para magkaroon kayo ng memorable na event, diba? I-visit nyo na po ang lavidaevents.com for inquiries. Thank you so much! Rena? Hello mga ka-update ko para naman po ng aking FB page. At Rena po, M-R-E-N-A. Yes! Thank you, Ideal Vision! At saka kay Doc LJ Libatike of Ismail Croatia. Parang may halak na kasama yun. Hindi ko yung wala. At syempre pa ang akin pong panayam kay Rudy Baldwin. Ay! Oo. Ay! Ano sabi, Nay? Hulaan mo. Hindi ako si Rudy. Ayan, si Madam Rudy Baldwin po ay isang babae at isang visionaryo. Oo. At ang kanyang mga kahindik-hindik na nakikita, eto po. Bakit ba ang momorbid ng hula o yung nakikita in the future ni Madam Rudy? Hindi ko naman ma-please lahat ng tao na maniwala. Isang kilalang artist ito, sobra itong sikat, hindi pa ito matanda, ay nakikita ko na bigla itong masawi dahil sa lakas at hindi ng impact ng aksidente. Shocking lang talaga yung parang kahit ikaw napatili ka, kahit ikaw napaiyak ka, at parang, shit, ano ba? Yung vision mo kay Chris Aquino. May gagawin ako sa kanya, papaharapin ko sa salamin. Makita niya kung sino gumawa sa kanya. So meron ka ba sa mga vision mo na hindi nagkatotoo? Hindi nagkatotoo, wala po akong makalala. Ikaw yung mensahero ng Diyos? Hindi ko kasalanan kung sa akin niya binigay. Kasi minsan yung iba nagtatanong, bakit pa sa'yo binigay? Hindi lang sa akin. Mapatingin ako ng gano'n. Like, hindi ko masisisi yung mga katulad ninyo kasi it's a part of your job. Alam mo, ang pinaka-worst depressed sa inyo, ikaw. Masyadong apektado. Kung sa orasan pa masyadong maingay na yung orasan niya. Pag ibulong ko kasi sa'yo ngayon, baka hindi kita makontinue. Mamaya na lang. Naluloko ako dito kay Madam. Ayan. Siyempre, ang kabuuan niyan ay sa OGDS Inspire. So, sa I1TFC na rin po. At siyempre pa, ayan, maraming salamat sa nagpakain sa atin. Ang Momo. Ang sarap! Napakasarap ng Momo. Meron silang egg drop. Yan, may ramjun. At saka yung rice toppings nila, napakasasarap, no? Ayan po ang kanilang mga branches, no? 8 na yan. At syempre pa, open sila for franchising. Oy, masarap sila, in fairness. Hechos yan, ha? Oo, kasi, diba, nag-order ulit kami. Diba? Ayaw ng fans. Oo. At syempre pa, ang akin pong workshop, June 15 and 16 po, ang OGDS Acting Workshop. Yung mga interesado po, ay mag-message lamang po sa aming fan page. Ayan po, ako po ang coach dyan. Wow! Bibigyan ko yung maraming tip kung paano makaka-penetrate. Mahampas kayo. Diba? At syempre pa, maraming salamat sa ND Skin Beauty and Wellness. Ayan. Opo, nasa malapit lamang po yan sa ABS-CBN along Mother Ignacia po yan, ha? Para sa inyong skincare, sa inyong wellness, kung gusto nyo magpapayat, magpalipo, magpaliit ng mukha, magpatangos ang ilong, magpakinis ng mukha, magpatubo ng hair, nasa kanila po lagi. Ha? Ang Envy. Thank you, Envy! Oo. At syempre pa, ang When Magic Hurts, starring Beaver Magtalas at Mutia Orquia. Ayan, palabas na po ngayon yan. Ayan, pag gusto nyong kiligin. Oo, cute ang story nila, in fairness. At makita ang napakagandang ato, Benguet. Oo, na ang lamig-lamig pala siya. Oo, ayan. Showing na sila, no? Yes. Oo, ha? In theaters nationwide po. Correct. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Pampawa si Noji Diaz na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihilig sa amin? Ichika mo na, gabi! La 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 la, ichika mo na, gabi! La 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 la, ichika
sa taxi. Gumaganong-ganon. Kakaloka, di ba? I-rewind nyo. Parang gumaganong-ganon. Ni-rewind